Sa isang lumang paaralan, may kwento tungkol sa isang silid na hindi pinapasok ng kahit sino. Ayon sa alamat, ito ang dating silid-aralan ni Ginoong Rivera, isang guro na bigla na lamang naglaho. Ang sabi ng matatanda, tuwing alas 12 ng gabi, naririnig ang mga yapak at halakhak ng mga estudyanteng naglalaro ng tagu-taguan. Isang gabi, nagpasya ang 5 magkaibigan na subukan ang kanilang tapang. Sila'y nagpasya na pumasok sa nasabing silid at maglaro ng tagu-taguan. Saktong alas 12 ng gabi, nagsimula silang magbilang habang isa-isa silang nagtago. Ang silid ay tila mas malaki sa loob kaysa sa labas, at ang mga sulok nito'y puno ng mga lumang gamit at kagamitan. Si Marco ang naging taya at nagsimulang maghanap. Habang naglalakad siya, narinig niyang parang may mga taong nagtatakbuhan. Sa pag-aakala niyang mga kaibigan niya ito, sinundan niya ang tunog. Ngunit nang dumating siya sa kanto ng silid, wala siyang nakita. Tanging lamig at kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nagpatuloy si Marco sa paghahanap, ngunit di na niya makita ang kanyang mga kaibigan. Napansin niyang tila nagbabago ang itsura ng silid, at ang mga lumang kagamitan ay naging mas moderno. Bigla, narinig niya ang isang halakhak sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang may mga anino na lumalabas mula sa dingding. Ang mga anino ay tila mga estudyante na naglalaro ng tagu-taguan, ngunit ang kanilang mga mata ay walang buhay. Nang lumapit ang mga anino, naramdaman ni Marco ang malamig na hangin at biglang pagkalat ng kadiliman. Isa-isang nagpakita ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan, ngunit tila wala sa sarili at natatakpan ng madilim na anino. Sa kanyang takot, tumakbo si Marco palabas ng silid. Ngunit, sa kanyang pagkagulat, nakita niyang nasa harap pa rin siya ng pinto ng silid. Ang mga anino ay lumalapit na, at naramdaman niyang hinahatak siya papasok sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ng janitor ang pintuan ng silid na nakabukas. Wala ni isang bakas ng mga naglaho. Tanging malamig na hangin at mga yapak na naririnig tuwing alas 12 ng gabi ang natitira. At ang kwento ng 5 estudyante, kasama si Ginoong Rivera, ay naging bahagi na lamang ng mga alamat ng paaralan.